Nandito tayo ngayon sa NAIA 3 para magpunta sa Vietnam pero naharang na naman tayo ng immigration. So tara, pag-usapan natin yan. Let's go! And for the second time around, na second interview na naman po tayo, just like what happened last time sa Singapore. Na second interview na naman tayo ngayon papunta sa Vietnam. This time, medyo light na lang naman ang mga tanong nila. Ang tanong lang naman nila sa akin ay kung saan ako o nagtatrabaho, kailan ang balik ko at sino mga kasama ko. Wala naman silang iningi na ibang requirements sa akin aside sa passport and ticket. At ang sabi lang sa akin ni Madam Officer na ipopropose daw niya ito sa kanyang mga boss at hindi ito guarantee na mawawala na yung pangalan ko sa red flags nila. Kaya naman, ang advice ni Madam Officer sa akin na sa next travel ko ay agahan ko para just in case na ma-second interview ako ulit, makakaabot na ako sa next flight ko. Laking pasasalamat ko kay Madam Officer dahil hindi niya ako ginisa at natuloy pa rin ang aking Vietnam. So here we go, Vietnam! Let's do this! Pagdating ko agad sa airport ay napansin ko ang ganda ng kanilang airport. Maliit lang pero napakalinis at napakaganda, maaliwalas tignan at may wifi. At ang tip lang ha, mas mura magpapalit ng pera dito sa Da Nang Airport kumpara sa NAIA 3. Kaya kung ako sa inyo, dito na lang kayo magpapalit. Nagpalit na rin kami ng SIM card dito kay ate. Malapit lang to sa tapat ng airport. And after that, nag-grab na nga kami papunta sa aming hotel. Na-avail nga pala namin yung SIM card namin via Klook. So, salamat Klook! At ang pangalan naman ng aming tutuluyan ay Mangata Beachfront Hotel na nakuha naman namin sa Agoda. Habang papunta kami sa aming hotel ay sinalubong na nga kami nitong Dragon Bridge na napakaliwanag at napakaganda ha. At balita ko nga na every weekend daw ay bumubuga to ng apoy at tubig. Naku, hopefully sana makita natin. Napansin ko rin na unti-unting nagbabago ang kanyang kulay. Tignan mo, oh. Amazing! Woo! At in fairness, hindi ganun ka-traffic dito sa Vietnam. At pansin ko, mas maraming motor kaysa sa kotse. Oh my God. Napansin ko rin na hindi sila ganoon kabilis magpatakbo ng sasakyan. Siguro may regulation sila about this. Hindi nagtagal ay natanong ko na nga ang aming hotel, ang Mangata Beachfront Hotel. Akala ko nasa tabi talaga siya ng dagat pero kailangan mo pa palang tumawid ng kalsada bago ka makarating sa dagat. Pagdating namin ay nag-check-in na kami agad dito sa Mangata Beachfront Hotel dahil sa pagod namin umakyat na agad kami sa aming 11th floor room. And chinek namin kung totoo ba ang chismis na maganda talaga ang room nila. So let's find out! Pagpasok ko pa lang ay sinalubong na agad kami ng mabangong amoy at sinalubong din kami ng dalawang malaking higaan na ito na may kasamang malaking TV. Wow! Napaka-comfy ng bed na ito at feeling ko makakatulog ako na napakahaba this time. Ito naman ang kanilang restroom na napakalinis at napakabango na may kasamang shower at toiletries. Ito nga pala ang view sa aming window. Medyo madilim pa kaya siguro bukas na natin makikita kung ano itsura ng beachside. Sa ngayon pa lang ay laking pasasalamat ko na dahil ang dami kong pinagdaanan din. And I think this is the best time to rest dahil wala pa akong katulog-tulog simula kanina. And siguro ang mga mapapayo ko lang sa mga gustong magpunta ng Vietnam at dadaan ng immigration tatlong C. Be cool, be complete, and be confident. Yun lang, see you on my day 1 itinerary only here at Da Nang, Vietnam. Like and subscribe. Bye for now.